Hello, parang wala. Walang audio, wala. Hello po. Ay, ayun. Hi uli kay Rose A. Libertino. Hi Dan Taripe. Hi Chison Jun. Joy Noyalo. Sherry Iligan. Good evening po from Taiwan. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo mga ka-DDS? Updated po ba kayo sa mga kaganapan ngayon? O, di ba? Talagang cramming na ang mga dilaw na yan. Nagmamadali na sila. Desperate moves na po sila. Lahat na lang ginagawa nila para ma-destabilize ang administrasyon natin ngayon. At ito nga, di ba, yung ipiniresinta ni Trillanes, itong si Laksanyas. Las Cañas. Ayan. So, ilang araw na lang po bago ang Feb 25 celebration ng EDSA Revolution, ano po? Ito nga yung si SPO3 Arthur Las Cañas, ipinresenta ni Trillanes at biglang bumaliktad. So, yung kanyang testimony noong Senate hearing, under oath siya. Kaya, siya po ay obvious naman na nabayaran. Ano po sa tingin niyo mga ka-DDS? Bakit bumaliktad ito? At isa pang issue ay yung interview kay Martin Andanar kung saan niya nasabi na may mga media di umano na nabigyan ng $1,000 daw para sa press con nitong si SPO3 Arthur Las Cañas. $1,000 di umano. Ibig sabihin ng kung dolyar yon, ang nagpondo nun ay mayamang Amerikano, American citizen, o financier na nasa Amerika, o kaya CIA. Hindi po ba? Nalala niyo yung nagpunta po tayo ng Ilocos Norte. Binisita po natin yung Malacanang of the North at binigyan po tayo ng kaunting history, background. Ang sabi po, nung napatalsik si Marcos, nung EDSA Revolution, ang sabi, ang ipinangako sa kanya, siya ay dadalhin sa Ilocos. Pero, sila po ay dinala sa Hawaii. At ang nagdala sa Hawaii ay ang CIA. History po natin yan. So, ngayon po, sino kaya ngayon ang utak nitong gagawing EDSA Revolution celebration sa Feb 25? Involved po ang simbahan, hindi po ba? Nag-walk for life. At nagtagumpay ba sila? Ilang libo ba talaga ang nagpunta doon? At ang sabi may mga nabayaran po doon. Tapos nagtagumpay ba sila sa EJK issue na yan? Nagtagumpay rin ba sila doon sa exhibit ng mga na-EJK daw dyan sa harap ng Baclaran? Yung pastoral letter from CBCP at yung mga nilalagay na mga laking banner sa mga simbahan na huwag papatay. At napakarami pong mga ginagawang preparasyon po para sa Feb 25, EDSA Revolution's anniversary. Ngayon po, meron po akong nakalap na impormasyon, very confidential po ito, na ang mga dilaw daw po
ay kinukumbinsi ngayon ng ilang mga general. Okay? Kinukuha po nila yung simpatsya ng ilang mga generals natin. Pero, confident po ako na itong mga general na ito ay hindi makukumbinsi. Dahil po itong mga general na ito, hindi man sila sang-ayon sa lahat ng polisiya ni Pangulong Duterte. Pero meron po itong mga prinsipyo. Kaya po, nanawagan po kami dyan sa mga general na yan na huwag magpadala sa mga dilaw na ito. Dahil po, mas marami kami, mga taong bayan, na gusto ng pagbabago at nagtitiwala sa isang lehitimong administrasyon and a duly elected president. Ngayon po, yung mga nagtatanong, yung patungkol sa pro-Duterte rally sa Feb 25, nagkaganap din sa Luneta, para sa atin po, hindi pa po kailangan nito. Timing is everything. Huwag po nating sabayan itong kabila. Dahil po, una-una, wala naman pong lumalapit sa akin ng organizer ng pro-Duterte rally. Pangalawa po, sa tingin ko hindi pa po panahon. Dahil mismo si Pangulong Duterte, sinabi naman na hayaan itong mga gustong magpunta sa EDSA na mag-rally to exercise their freedom of expression, freedom of speech. Hayaan po natin sila. Pero maging mapagmatsyag po tayo sa oras po na ipinilit nila na patalsikin si Pangulong Duterte, maging ouster rally na naman po yan, dyan na po tayo kikilos. Pero hayaan po muna natin silang pumunta dyan sa kalye. At nananawagan din po kami dun sa mga magpapabayad. Huwag niyo po ipagpalit ang prinsipyo nyo. Dahil nga po, di umano ay yung mga pupunta sa EDSA, mga binabayaran daw po. Marami po dyan ay nasisilaw po sa pera, 1,000 pesos. So, huwag po sana natin itong patulan. Kahit nasabihin yung pupunta lang kayo doon para sa pera. Pero huwag po natin gawin yun dahil yung prinsipyo po, yung ating presensya po, ang mas importante. Kaya huwag po sana nating patulan ito. Mag-ingat din po kayo dahil napakadami ng troll ngayon. Talagang full blast na po itong mga dilaw. Dahil ilang araw na lang po ba bago mag-Feb 25? 5 araw na lang. So kung napansin po ninyo, nagkalat ang mga troll dito sa ating page. Meron pang gumawa ng peking page ng Mocha Uson Vlog Report sa Facebook. Peke po yun. Tandaan po ninyo, ang page natin merong verified blue check mark. May check po ang Mocha Uson Vlog. Masasabi ko lang po, abangan natin at asahan na natin na marami pang mangyayaring mga kababalaghan bago mag-Feb 25 dahil desperado na po itong mga dilaw. Isipin niyo po, alalahanin po ninyo, ang korupsyon ay hindi lang patungkol sa pera, kung hindi patungkol din po sa kapangyarihan at posisyon sa gobyerno. Tandaan niyo po mga ka-DDS, kung sino yung nagwagi doon sa 1986 EDSA Revolution, kung sino yung mga namuno doon, sinong nagpasimuno, sila po yun nagkaroon ng kapangyarihan, sila rin yung nagkaroon ng posisyon. Kaya po, hindi po natin alam kung ano ang kahihinatnan nito, pero po, una, manalangin po tayo. If we work, we work, but if we pray, God works. At sabi nga sa Biblia, hindi po ba, if my people will humble themselves and pray, I will heal their land. So, ang kalaban po natin dito, hindi lang po mga tao, hindi lang po mga kahamang dilaw sa kapangyarihan. Talaga pong demonyo. Mga demonyo na po ito. Dahil itong mga mismong mga ilang kaparian na ito ay binibenta na po ang kanilang mga kaluluwa. Okay po? At itong mga dilaw na ito, talagang desperado na gusto nang sirain ang buong bansa para lang sa kanilang kapakanan. Marami ng mga na-cancel na mining permits, nagugulantang, nabubulabog na po ang mga oligarchs at gusto na po nilang gamitin ang lahat ng excuses. EJK, DDS, Double Death Squad daw, lahat na po ng mga gusto nilang ibato kay Pangulong Duterte, ibabato nila.
matanggal lang siya sa pwesto because Duterte is bad for their business. Kaya isa lang po masasabi ko mga ka-DDS, para sa akin, hindi pa po panahon na pumunta tayo sa kalsada. Huwag po sana natin silang sabayan sa Feb 25. Ngunit maging mapagmatsyag po tayo. Oras na ipinilit nila ang gusto nila, natanggalin si Pangulong Duterte, doon na po natin ipapakita kung sino ang mas maraming sumusuporta po sa ating Pangulo. Ayan po mga ka-DDS, tutok lang po tayo at yung mga troll, marami pong troll ngayon, mga bayarang troll ng mga dilaw, talagang nanggugulo sa internet, gumagawa pa ng mga fake Twitter, fake Facebook pages. Kaya po, nalampasan po natin yung eleksyon. Nagtagumpay po tayo doon. Ngayon po, mas matindi ang laban. Pero sama-sama po tayo, huwag po tayong bibitaw. At alam niyo na po mga ka-DDS, ha? Huwag po tayo magpapaniwala sa mga ilang bayarang mainstream media. Dahil po, yung sinabi ni Martin Andanar na may mga nabayaran daw na $1,000 ng mga ilang media, imbis na yung media i-cover yung pagbaliktad ng testimony ni Las Cañas, ay na-butthurt pa dito sa sinabi ni Andanar na di manong may mga nabayaran na mainstream media na $1,000. Kaya po, umiikot daw po. Ayan. May mga umiikot daw po na funds para mabayaran daw ang ilang media dyan to cover yung press con ni Las Cañas. Ayun. Pero imbis nga po na i-cover ng media yung pagbaliktad ni Las Cañas, ang ginawang pang issue ay yung na-butthurt yung iba dyan na may kumakalat na $1,000. So mag-focus po tayo sa issue. At ayun po, tutok po tayo sa Facebook. Wala pang iwanan mga ka-DDS. Maging mapagmatsyag po tayo. At importante po, manalangin po tayo. Salamat po.